Magandang araw sa iyo. Okay, so heto na. Hinimay na namin yung mga learning materials na pinadala mo. At ang ganda ng focus nito ha. Oo nga eh. Ang misyon natin ngayon, para sa iyo na nakikinig, ay gawing kang handa para sa, sabihin nating unang araw mo sa isang Korean apartment o opisina. Eksakto. Yung tipong pagpasok mo, kaya mo nang pangalanan yung mga nakikita mo. Tama. At ang layunin natin ay simple lang. Pagkatapos ng ating usapan, kaya mo nang ituro ang kahit anong bagay at itanong sa Koreano, ano to? At yan yung pinaka-master key na tanong, di ba? Ang tanong na yan ay, Igon moeo? pakinggan mong mabuti. Ulitin natin? Igon moyo? Isa pa. Igon moeo. Sa pagtatapos ng session na to, hindi mo lang yan maiintindihan. Magagamit mo na yan. Halika, simulan na nating buuin yan. Step by step. Sige, simulan natin sa mga pinaka-basic. Ano ba yung pangalan ng mga bagay? Okay, so unahin natin ang mga salitang madalas mong makikita sa isang opisina. Ito yung tinatawag na, ano nga ba to? Samushil Mulgon. Samushil Mulgon o office supplies. Oo, mahalagang kabisaduhin tong mga to kasi pang-araw-araw na gamit talaga. Sa trabaho man o kahit sa bahay. Tara, isa-isahin natin. Sige, unahin natin ang lapis. Okay, ang lapis sa Korea ay yonpil. Yonpil. Ulit, yonpil. Isa pa, dahan-dahan, yonpil. Okay, yonpil. Sunod naman, ballpen. Ito medyo pamilyar ang tunog Ballpen. Oo nga, ballpen. Parang English lang, 'di ba? Ballpen. At isa pa, ballpen. Sunod, gunting. Gunting ay kawi. 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 Okay, isa pa, kawi. Sige, sunod natin, medyo specific to. Box cutter. Box cutter. Simple lang to. Kal. 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 At ulit, kal. Okay, next. Orasyan o relo. Ito naman ay shige. 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 At shige. Ngayon, kalendaryo. Kalendaryo ay talyo. Talyok. Ulit, talyok. At isa pa, talyok. Siyempre, hindi mawawala. Computer. Ito rin parang English, computo. Computer. Ulit, computo. At isa pa, computo. Salamin sa mata. Ito ay angyong. Ankyong. Angyong. Ulitin natin, angyong. Okay, cellphone. Cellphone ay 휴대폰. Hyudepon. 휴대폰. At isa pa, 휴대폰. Sunod, calculator. 계산기. Kesangi. Ulit, 계산기. At 계산기. At panghuli sa listahan na to, tasa. Tasa o cup, cup. Cup, simple lang, di ba? Cup. At cup. Okay, aya yung nga gamit sa opisina. Ngayon naman, dumao tayo doon sa mga gamit sa pang-araw-araw. Yung 생활용품, tama ba? Oo, 생활용품 o daily necessities. Ito yung mga bagay na siguradong makikita mo sa loob ng isang bahay o kahit dormitoryo. Sige, unahin natin yung toilet paper. Toilet paper ay 휴지. Hugie. Ulit, 휴지. At 휴지. Okay, family picture. Ito ay 가족 사진. Pasok sign. Dahan-dahan. 가족 사진. At 가족 사진. Okay, passport. Passport ay yokon. 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 Ulit, yokon. Wallet o pitaka. Chigab. 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 Isa pa. Chigab. Susi. Susi ay yolse. Yolse. Ulitin natin. Yolse. At yolse. Bag. Ang bag ay kabang. 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 At isa pa, kabang. Okay, payung. Payong naman ay usan. Usan. Ulit, usan at usan. Cosmetics. Huajangpum. Hwajangpum. Medyo mahaba to. Huajangpum. Ulitin, huajangpum. Okay, salamin. Salamin na pang-display, di ba? Koul. 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 At koul. Suklay. Bit. Bit. Isa lang syllable. Bit. At bit. Okay, unan. Unan ay pege. 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 Ulitin natin. Pege. At panghuli, kumot. Kumot or blanket. Ibol. 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 At ibol. Okay, so ayan, may mga salita na tayo, pero paano natin sila gagawing buong pangungusap? Dito na siguro papasok yung grammar.
di ba? Eksakto. Kasi pag sinabi mo lang na cup, parang lumulutang lang. Para masabi mong, this is a cup, kailangan natin ng dalawang napakahalagang kataga, iyeyo at yeyo. Ito yung nasa notes mo. Ito yung katumbas ng is or are sa English. At may simpleng rule daw para malaman kung alin ang gagamitin. Oo, at ang susi dito ay yung huling tunog ng salita, yung tinatawag nating batchim or batchim. Batchim. Ito yung consonant na nasa ilalim ng isang syllable, di ba? Yun na. So, ang rule ay, kung ang salita ay nagtatapos sa consonant, ibig sabihin may batchim, ang gagamitin natin ay iyeyo. Iyeyo. Okay. Pero kung ang salita ay nagtatapos sa vowel, walang batchim, ang gagamitin natin ay yeyo. Yeyo. Sige, subukan natin. Halimbawa, yung salitang cup o tasa, nagtatapos yan sa p sound, di ba? So, may batchim. Tama, may batchim siya, kaya ang idudugtong natin ay... Iyeyo. So, magiging kop-eyo. Perfecto. Kopeo. Ulitin natin. Kopeo. Isa pa. Kopeo. Gets? It is a cup. At may dahilan yan, parang phonetics lang. Para mas maging madulas yung pagbigkas mula sa consonant papunta sa vowel. Okay. Ngayon, paano naman yung salitang shige o orasyan? Nagtatapos yan sa vowel na e. Walang batchim. Walang batchim. So ang gagamitin natin ay... Yeyo, magiging shige, yeyo. Tama ba? Tama ka dyan, shige-eyo. Pakinggan mo, shige-eyo at shige-eyo. Simple lang yung rule, di ba? Oo, pag nakuha mo na yung konsepto ng batchim, tuloy-tuloy na. Sige, subukan natin sa mga halimbawang pangungusap mula sa material mo. Sige. Ito, this is a calculator. Sa Korean, ito ay igon kesangi yeyo. Tama. Kesangi ay nagtatapos sa vowel kaya yeyo yung ginamit. Ulitin natin. Igon, kesangi, yeyo. Igon kesangi yeyo. Isa pa. Igon, kesangi, yeyo. Okay, isa pang halimbawa. That is glasses. Ito ay kgon angyong yeyo. Ayan. Ang gyong ay may batchim na ng sound. Kaya iyeyo ang ginamit. Pakinggan natin ulit. Kugon ang gyong이에요. Kgon angyong yeyo. At ulit, kugon ang gyong이에요. Okay, malinaw yon. No yun, paano naman kung hindi? Paano kung gusto mo sabihin na it is not a wallet? Yung negatibong anyo. Good question. Dito naman natin gagamitin ang iga aniyeyo. Iga aniyeyo. At nahulaan mo na siguro, may kinalaman na naman dito ang batchim. Ito na naman si batchim. Sige, paano yung rule dito? Halos pareho. Kung ang salita ay may batchim, idudugtong natin ang i aniyeyo. I aniyeyo. At kung walang batchim, idudugtong natin ang ga aniyeyo. Ga aniyeyo. Okay, gamitin natin yung salitang chigap o wallet. May batchim yan na po. May batchim. So, ang gagamitin natin ay... I aniyeyo. Kaya magiging chigabi aniyeyo. It is not a wallet. Eksakto. Chigapi aniyeyo. Ngayon, paano naman sa salitang pege o unan? Walang batchim yan. Walang bativ. So gagamitin natin ang ka aniyeyo. Magiging pegega aniyeyo. Tama. Pege ga aniyeyo. It is not a pillow. Gets mo na. Oo. Sige, tingnan natin yung sample dialogue sa material mo para mas malinaw. May tanong dito. Is it a calendar? Sa Korean, yan ay talyok-iyeyo. Talyok iyeyo. Ulit, talyok iyeyo. At isa pa, talyok iyeyo. Pansinin mo, iyeyo kasi may batchim ang talyok. At yung sagot dito ay, no, it is not a calendar. It is a family picture. Oo. At sa Korean, ang buong sagot ay anyo, talyoki aniyo, kajok sajin이에요. Wow, okay. Dalawang parts. Anyo, talyoki 아니에요. 가족 사진이에요. Ulitin natin, anyo, talyoki aniyo, kajok sajin이에요. Ayan. Kitang-kita yung rules, di ba? Malinaw na malinaw. So, kaya na nating bumuo ng simple statements. Pero, balik tayo doon sa master key natin kanina. Paano nga ba natin itatanong kung ano ang isang bagay in the first place? Dito napapasok yung mga salitang panturo o demonstratives. Kasi kailangan mo munang ituro yung bagay, di ba? Oo nga, no?
At may tatlong pangunahing salita para dyan. Una, igot, na ang ibig sabihin ay ito para sa bagay na malapit sa'yo. Igot? Okay. Pangalawa, kugot, na iyan para sa bagay na malapit sa kausap mo. Kugat. At pangatlo, chogot o iyon para sa bagay na malayo sa inyong dalawa. Teka, parang mas specific sila kumpara sa atin, no? Sa Filipino kasi, madalas ito at iyan lang sapat na. Magandang punto yan. At pinapakita nito kung gaano ka-precise yung language nila pagdating sa spatial relationships. Ah, okay. Mahalaga yung shared context. Kailangan malinaw kung kanino ba malapit yung bagay. It's a very parang listener-aware way of speaking. Makes sense. At sabi sa sources mo, sa pang-araw-araw na usapan, madalas itong piniikli. Ang igosin ay nagiging igon. Tama. At ang kugosin ay nagiging kugon. At ang chogosin ay nagiging chogon. Kaya pala yung tanong natin kanina, Ay itong pinaikling version lang yun ng itoson moyeyo, na literal na this thing, what is it? okay. Ngayon, handa na tayong pagsamasamahin ang lahat. Gamitin natin yung dialogue ni Jahara at Eugene. Sige. So, si Jahara may hawak na isang bagay na malapit sa kanya. Kaya ang tanong niya ay, Jahara, igon moeyo. Ano ito? at dahil kalendaryo yun, sasagot si Eugene. Eugene, talyogieyo. Ito ay isang kalendaryo. Ayan, tapos may nakita si Jahara sa pader malayo sa kanilong dalawa. Kaya ang gagamitin niyang panturo ay, Chogon. So, ang tanong niya, Jahara, chogon moeyo? Ano iyon? at sasagot si Eugene. Eugene, chogon shige yeo. Iyon ay isang orasan. Grabe! So, kumpleto na talaga yung survival kit mo? Pwede ka nang tumingin sa paligid? Ituro ang kahit anong bagay? At itanong, ikon mo eyo, at maiintindihan mo na yung sagot. Ito na yung foundation, di ba? Oo. At dahil marami sa mga bagay na ito ay sengholyong pum o daily necessities, may kasama ring napaka-practical na section yung mga materyales. Oo. Yung tungkol sa pamimili. Perfect transition yan. Di ba? Ngayong alam na natin ang mga pangalan ng Huji o Hwajanpong, saan daw ba magandang bilhin ng mga yan para makamura sa Korea? Okay, binangkit dito ang tatlong pangunahing paraan. Una, syempre, yung mga large supermarkets. Madalas daw silang may mga discount events tulad ng 1+1. Buy one, take one? Oo, o kaya 2+1, buy 2, get 1 free. Pangalawa, yung mga online shopping malls. Na may mga coupons at regular sales. Standard yan? At yung pangatlo, ito yung pinaka-interesante para sa akin, yung paggamit ng second-hand apps. Oo. Yung Tangan na carrot sa English. Oo, at this is more than just a tip. Isa itong sulyap sa modern Korean culture kasi ang Tangan ay isang hyper-local app. Hyper-local. Anong ibig sabihin yan? Ang mga katransaksyon mo ay yung mga tao na nasa kapitbahay mo lang. It's a huge part of their culture of resourcefulness and community-based commerce. Wow, so hindi lang siya basta-basta online selling. Community-based pala talaga. Oo, parang social activity na rin. So yung pag-aaral mo ng salitang kabang o bag ay hindi lang para malaman mo yung pangalan. Kundi para malaman ko rin na pwede pala akong makahanap ng pre-loved na kabang mula sa kapitbahay ko gamit ang Dangan. Galing! Exactly. Language is a window into culture. Ayan, natapos natin yung ating mission for today. Grabe, mula sa simpleng pangalan ng bagay, natutunan natin yung konsepto ng batchim para makabuo ng pangungusap gamit ang iyeyo, yeyo. At yung negative form na ika-aniyeyo. At ang pinakamahalaga, hawak mo na ang master key. Ang tanong na, Igon moeo, para sa huling pagbabalik-aral, basahin natin muli lahat ng salita at parirala. Para mas dynamic, babasahin ko ang Filipino, sabihin mo ang Koreano. Okay? Babasahin natin ng 2 beses ang listahan. game, unang round, Office supplies, samushil mulkon, lapis, yanpil, ballpen, pulpen, gunting, kawi,
box cutter, 칼, orasan o relo, 시계, kalendaryo, 달력, computer, 컴퓨터, salamin sa mata, 안경, cellphone, 휴대폰, calculator, 계산기, tasa. 컵, Okay, ngayon naman ang daily necessities o 생활용품. Toilet paper, 휴지, family picture, 가족사진, passport, 여권, wallet o pitaka, 지갑, susi, 열쇠, bag, 가방, payong, 우산, cosmetics, 화장품, salamin, 거울, suklay, 빛, unan, 베개, komot. 이불, Okay, second round. Ulitin natin lahat, dahan-dahan, ako muna. Yan pill, 볼펜, kawi, 칼, sike, 달력, computer, angyen, yudepon, 계산기, kap, ngayon yung sa bahay, 휴지, kasoksajin, 여권, chigab, 열쇠, kabang, 우산, hwajampum, 콜, bit, 베개, ibul. at yung tatlong mahalagang parirala. Ang tanong, Ikon moyo. Ulit, ikon moyo. isang positibong sagot, sige, eyo. Ulit, shike eyo. At isang negatibong sagot, kabangi, aniyeyo. At ulit, kabangi aniyeyo. Ayan. At bilang panghuling kaisipan para sa iyo na nakikinig, ngayong may kakayahan ka ng pangalanan ng mga bagay sa paligid mo gamit ang tamang grammar, paano kaya magbabago ang paraan ng pagtingin mo sa mga ito? Anong isang bagay sa kwarto mo ngayon ang gusto mong itanong gamit ang bago mong master key? Isipin mo yan. Maraming salamat sa iyong oras at atensyon. Hanggang sa susunod, host, speaker, and expert speaker, dame tuman na yo!